Ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa pusong marunong magmahal. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gaway. Ngayon po ay Friday, June 12, 2026 at ginugunita po natin ang araw ng kalayaan at ang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Bilang mga sundalo, alam natin na ang kalayaan ay hindi libre. Ito ay bunga ng mga sakripisyo ng ating mga bayani at ng patuloy ng paglilingkod ng mga taong handang ialay ang kanilang sarili para sa bayan. Ngunit ipinapaalala ng ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito na may kalayaang mas higit pa sa kalayaang pampolitika, ang kalayaan ng puso. Sa unang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomeo, chapter 7, verses 6 to 11, sinabi ni Moises na pinili ng Diyos ang kanyang bayan hindi dahil sila ang pinakamalakas o pinakamakapangyarihan, kundi dahil mahal niya sila. Ganoon din tayo. Hindi tayo mahal ng Diyos dahil sa ating ranggo, medalya o posisyon. Mahal tayo ng Diyos dahil tayo ay kanyang mga anak. At tulad ng isang mabuting sundalo na may pagmamahal sa kanyang bayan, tinatawagan din tayo ng Diyos na mamuhay ng may katapatan, integridad at malasakit sa kapwa. Sa ating ikalawang pagbasa mula sa unang sulat ni San Juan, chapter 4, verses 7 to 16, sinabi ni San Juan, ang Diyos ay pag-ibig. Sa panahon ngayon, maraming pagkakahati-hati dahil sa politika, opinyon o personal na interes. Ngunit bilang mga sundalo, alam natin na walang unit na magtatagumpay kung walang pagkakaisa. Ang tunay na lakas ng isang hukbo ay hindi lamang nasa armas, kundi nasa tiwala, malasakit at pagmamahalan ng bawat kasapi. Kung mahal natin ang Diyos, dapat din nating mahalin ang ating kapwa Pilipino. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Mateo, chapter 11, verses 25 to 30, sinabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y aking pagpapaginhawahin. Maraming sundalo ang may pasaning hindi nakikita. May pangungulila sa pamilya, may problema sa kabuhayan, may pagod sa misyon at deployment, may mga sugat sa isip at damdamin na hindi nakikita ng iba. Ngunit ipinapaalala sa atin ni Jesus na hindi natin kailangang pasanin ang lahat mag-isa. Kapag napapagod tayo, maaari tayong lumapit sa Kanya at humingi ng lakas. Mga kapatid, maaaring malaya ang ating bansa. Ngunit maaari pa ring alipin ang ating mga puso ng galit, kasakiman, korupsyon, inggit at kawalan ng pag-asa. Ang tunay na kalayaan ay ang kakayahang piliin ang tama, magpatawad, maglingkod at magmahal. Ito ang kalayaang itinuturo ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Bilang mga sundalo, nanumpa tayong ipagtanggol ang kalayaan ng ating bayan. Ngunit ngayon, inaanyayahan tayo ni Jesus na pangalagaan din ang kalayaan ng ating puso dahil ang isang bansang malaya ay magiging tunay na matatag lamang kung ang mamamayan nito ay may pusong mapagmahal, tapat at handang maglingkod. Naway ang bawat sundalo ay magkaroon ng pusong katulad ng puso na Jesus, matapang sa tungkulin, tapat sa bayan at mapagmahal sa kapwa. Mabuhay ang Pilipinas at kamahal-mahalang puso na Jesus, kaawaan mo kami at pagpalain ang aming bayan. Amen. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, pagpalain mo ang lahat ng mga sundalo at kanilang pamilya. Bigyan mo sila ng pusong matapang, tapat at mapagmahal. Tulungan mo silang gamitin ang kanilang kalayaan sa paglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa kapwa. Ingatan mo ang aming bansang Pilipinas at pag-isahin mo ang aming sambayanan sa katotohanan, kapayapaan
at pagmamahalan. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Kamahal-mahalang puso na Jesus, kaawaan mo kami. Amen.